Ay nako, busy raw ho itong si Pangulong Marcos Jr. kung kaya't hindi niya po maasikaso at mabayaran na ho. Ito hong nako, napakatagal na ho na utang niya ho sa gobyerno. Ito ho yung tinatawag na estate tax. Mga kababayan, dahil sa nako, laki na ho nito. At sa katunayan ay dati ho ay nasaan lang ho ito 23.29 billion pesos yung estate tax noong 1991. At matapos nga ho na yumao itong si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. At dahil dyan ay wala, tumakbo ng gusto no, yung kaso sa Korte Suprema. At noong March 9, 1999 ay ito ho, nagkaroon po ng pinal na kautusan at hatol ang Supreme Court na kung saan ay yun nga ho, dapat ho bayaran at meron pong obligasyon sa buwis. Ito hong pamilyang Marcos, mga kababayan. So, dito ho ay pinagbabayad do sila. Dati 23 billion lang ho yung tax, no? Yung final yan noong 1999. Pero ito ho ay lumaki ng lumaki. At ngayon ay umabot na po sa 203 billion pesos na unpaid estate tax. Sa isinagawang isang forum po, no, yung foreign correspondent of the Philippines, so itong FOCAP, ay naitanong ho siya sa kanya kay Pangulong Marcos Jr. At napanood ko yung tanong na yun, no, si Raisa Robles ang nagtanong. Ang sabi ho ay bakit hanggang ngayon hindi pa ho na, na nababayaran ni Pangulong Marcos itong utang niya sa buwis. May git sa 200 billion na. Alam nyo, malaki-laki ho ito. Imbis na mangungutang ho tayo, dapat bayaran niya na ho ito dahil sa kanyang obligasyon. Pero, ang sabi, busy raw ho siya. At meron ho tayo niya, na napanood ko yan mismo. Pero ito, mas maganda, ito pakinggan na natin itong report dahil sa muling naungkat nga, ito ang issue po ng di umano'y ill-gotten wealth ng pamilya Marcos, pamilya ho ni Pangulong Marcos Jr. Ito, panoorin ho natin itong report mula po sa Billionaire News Channel. Muling naungkat ang usapin ng umano'y ill-gotten wealth ng pamilya Marcos. Aminado naman si PBBM na napabayaan niya ang hindi pa nababayarang bilyong-bilyong estate tax dahil busy raw siya bilang presidente. Aminado si Pangulong Bongbong Marcos na responsable siya sa paglobo ng unpaid estate tax ng pamilyang Marcos dahil napabayaan daw niya ang kanyang papel bilang co-executor nito. Kasama bilang co-executor ni PBBM si former First Lady Imelda Marcos. Mula 23 billion pesos in 1997, lumobo sa 203 billion pesos in 2022 as confirmed by the Bureau of Internal Revenue ang bayarin ng pamilya dahil sa compounded interest. You know more about this than I do. And I have to admit that I have neglected some of my duties as co-executor because I've been very busy with all the things that a president is busy with. Bukod sa wala raw masyadong alam sa kaso ang Pangulo, sa pagitan ng presidential duties at ng usapin sa estate tax liabilities ng Marcos family, hindi raw ito ang kanyang priority dahil usaping pampamilya naman ito. Pero saan nga ba nagmula ang bilyong pisong bayarin na ito ng mga Marcos? Ayon sa Supreme Court, inaudit ng gobyerno ang lahat ng obligations ni Marcos Sr. pagkatapos ng pagkamatay nito sa Honolulu, Hawaii in September 1989. By 1991, lumabas daw sa investigasyon na lumabag sa National Internal Revenue Code ang pamilya dahil bigo itong makapagbigay ng written notice of death ng dating Pangulo at magbayad ng income tax returns para sa mga taong 1982 to 1986. Dahil dyan, nag-issue ng deficiency tax assessments ng BIR para sa mag-asawang Marcos Sr. and Imelda Marcos, pati na rin kay PBBM para sa income taxes niya from years 1982 to 1985. By 1993, nag-file si PBBM ng petitions for certiorari and prohibition sa korte. Pero, ayon sa High Court, hindi nila pwedeng tanggapin ang argumento na walang due process na naibigay sa petitioner ang Pangulo dahil disregarded naman daw ng kampo nito ang tsansang mag-object sa gobyerno. Mahalaga raw ang tax collection bilang lifeblood ng pamahalaan ayon sa SC at sa pag-uphold nila sa desisyon ng korte, dagdag ng High Court, he who comes to court must come with clean hands. Otherwise, he not only taints his name but the very structure of established authority.
Decades later, naninindigan si PBBM na hindi ill-gotten wealth ang kanilang mga ari-arian dahil hindi naman daw nila pananalunan ang civil cases kung totoong ill-gotten wealth ang mga ito. Isa sa dismissed for future cases laban sa pamilya at umano'y cronies nito ay ang 102 billion peso case na ibinasura ng Sandigan Bayan noong 2019. O yan po, inyo pong napakinggan at busy raw ho kasi. At ang sabi ho ng Pangulo ay mas minabuti niya raw po na unahin yung kanyang obligasyon sa 113 na mga Pilipino at kung kaya't hindi niya raw po naasikaso itong kasi bilang isa po siyang co-executor ng estate, parang ibinigay niya raw, ipinaubaya niya raw po ito sa mga kanilang mga abogado at kanya po itong napabayaan. Pero kung sa mga abogado ho na ibigay naman ho yung naihabilin, ito hong may kinalaman dito po sa estate tax, sigurado naman ho ko na itong mga abogado ho ito hindi ito nagtutulog-tulog. Pero ewan ko lang ho, baka naman kayo ho, magiging perception ho ito, baka naman talagang iniiwasan lang ho ng Pangulo na magbayad. Masakit-sakit ho sa bulsa ito 203 billion. Aba, malaki ho ito. At kahit sabihin mo pang tanggalin mo na kuminsan, 'di ba? Nagkakaroon po ng parang amnestia, 'di ba? Sa mga may mga tax amnesty, 'di po ba? Pwede naman ho siguro medyo mabigat ho yung 203 billion. Ewan ko lang kung papayag yung ating mga kababayan kahit na siguro yung original na lang yung original assessment dito po sa buwis ng BIR na umaabot sa 23.29 billion pesos sa yung estate tax noong 1991. Ayan, kahit 23 billion lang, okay na ho yan Di ba? Yan na lang muna bayaran mo. Di po ba? At ito po yung malaking tulong sa talagang kapos na kapos po ang ang pondo ng bayan. Alam nyo, itong 23.29 billion, ilang silid-aralan ang pwedeng maipatayo ho nito at siguro pati mga ospital, di po ba, lalo na ho sa mga lugar na ngayon wala hong matinong ospital at kinakailangan pa na magpunta dito po sa Maynila o kaya naman yung mga nasa probinsya ho nila, yung pinakakapitolyo. Di po ba? So dito ho ay pero ganun ho ba na kapag nasa batas ho kaya yon? Na kapag ikaw ay isang pangulo, ay okay lang, hindi, busy. Busy ang pangulo, hindi mo na siya pwede magbayad ng tax o buwis. Sana ganun din ho tayo mga kababayan. Lahat ho tayo, pangkaraniwang mamayan, kapag abala ho tayo sa ating trabaho, hindi, sa kanya magbabayad kami ng tax. Di po ba? Parang hindi ho tama. Pero sa aking pananaw ho, mga kababayan, na bilang isang pangulo, sige, pinagsisikapan mo at talagang sabi mo, nagtatrabaho ka. At yung kapakanan ng magit sa 113 million na Pilipino, parang pinakamas mainam na habang pangulo ka, ay ipakita mo sa taong bayan na ikaw ay nagbabayad ng buwis. Di po ba? At ikaw ay mabuting halimbawa o ehemplo sa mga Pilipino na dapat natularan ng lahat na nagbabayad po ng buwis dito po sa ating gobyerno. Di po ba? Kasi ito ho, maliwanag ho ito mga kababayan, base po ito sa sa kanilang mga ari-arian di po ba? Ganyan ho talaga kapag meron kang estate o yung mga siyempre merong estate tax. Di po ba sa mga property? Sa laki naman ng inyong mga property, baka abutin ng mga trilyon. Siguro, aabot na ho ng mga trilyon niya. Kung gayon, 23 billion ho ang assessment. Dito. Kaya yun. Baka naman sa 2028, hindi na ho ito 203 billion. Baka mas mataas na ho ito. Kasi alam niyo, lumobo ng lumobo, ito ho nga estate tax na atraso ni Pangulong Marcos o ng kanilang pamilya sa gobyerno kasi may mga penalties, surcharges at interest. So kaya't yung estimated liability ay aabot sa 203 billion pesos. Ayun ho.
At ang BIR po ay nagpalabas na po ng written demand letter sa pamilya Marcos at para isettle na po yung balanse noong December 2021. Subalit ang utang na yan ay hindi pa rin ho na isasayos hanggang sa maging Pangulo na po. Ito hong si Pangulong Marcos Jr. So sa ngayon ay co-executor role si Pangulong Marcos Jr. at aprobado ho yan ng korte yung co-executor at ng estate kasama ho yung kanyang ina na si dating First Lady Imelda Marcos. O yun ho. At tignan natin kung saan patutungo. Pero may mga binabanggit din ho itong si Pangulong Marcos Jr. na ang sabi niya may mga yung issue sa di umani ill-gotten wealth, sabi ho nila hindi ho lahat o hindi raw po yung kanilang mga ari-arian ay ill-gotten. Dahil sa kung kaya't nadi-dismiss daw yung mga kaso. Kasi may mga kasong sibil na na-dismiss sa korte. Pero ang nakapagtataka, na-dismiss ang marami ho rito nung siya po ay nakaupo bilang presidente. Pero, sige, sabihin natin na yung ibang kaso, kahit na sabihin na hindi yan mapatunayang ill-gotten o nakaw na yaman, pero may mga nauna naman ho Di ba? May mga nauna naman na kung saan ay naideklara na po at nagkaroon na po ng pinal na hatol ang Korte Suprema na kung saan ay nailit, di ba? At nakuha na yung yung kanilang mga riyan at sinasabing nakaw na yaman. At ito ho, yung nagkaroon po, naglabas din po ng statement ito hong Atom. Ito ho at na kung saan ay ang sinasabi, ito yung August 21 movement ho, ito yung tinatawag na Atom. Ito ho, dilawan ho ito, mga kababayan. At ito, tignan nyo po sa inyong TV screen. Ilalabas natin yung kanilang statement na ang sabi niya, Marcos has lied again. So, sinungaling na naman daw muli si Pangulong Marcos Jr. Yun ho. Ayun nyo, habang binabasa nyo yung kanilang official statement ay itatranslate ko na po ito sa, sa Tagalog. Sa wikang Pilipino para mas talagang mas maliwanag at maintindihan ng ating mga kababayan. Bagamat kahit na i-Englishin na natin, okay naman ho, alam ko maintindihan din. Pero mas maganda ho para mas maliwanag lang, di ba? At ang sabi ho ng, ng Atom, yung August 21 movement, ay mariin daw ho nilang hindi sinasang-ayunan o kinokontra itong pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na ang ilan sa mga ari-arian ng pamilya Marcos ay hindi nakaw o ill-gotten. Ito ay lubos na, raw ho ito? Fake news daw yan. Peking balita. At ito po ay kasinungalingan at propaganda. Ayan. At sabi ho niya ay pinaalala ho nila muli sa lahat na noong 2018 lang ho, ito hong si dating First Lady Imelda Marcos ay nasintensyahan po ng Sandigang Bayan ng pagkakabilanggo ng 6 hanggang 11 taon. Yan binabasa ko, panoorin nyo Tapos, at ito ay may kinalaman sa paglabag po, sa batas, yung patungkol po sa korupsyon. Yun ho, ibig sabihin, nahatulan, so guilty, dito sila sa issue ng ng ill-gotten wealth. At ito may kinalaman sa anti-corruption law na kung saan ay sinasabing meron daw siyang $200 million sa Swiss Foundation noong 1970. So naiano ho dun, nailagay ho yan, $200 million so at nung siya pa ay umaakto pang governor ng Metro Manila. Ang laki ho mga kababayan, $200 million sa mga Swiss Foundation. So illegal na naglipat o nailipat at yun po ay nadesisyonan ng Sandigang Bayan. So yun po at
Siguro, ang binabanggit lang naman ho mga kababayan, maaaring may nakalulusot na, alwa, sabi natin na absuelto, may mga kasong sibil, pero hindi nangangahulugan na lahat na malinis na. Kasi may mga naging desisyon na po, di ba, ang korte. At sa mga ganyan ho, kahit na sabi mong, di ba, kung minsan naabsuelto ka, at nanalo ka sa kaso, hindi na hulugan na nakaw. Di ba, baka maaaring may nagkulang na ebidensya na naisumite o kung ano man, at ganun ho. Pero kung ganyan ho, nakaupo ka bilang Pangulo, tapos may mga lumalabas na mga desisyon na parang natalo ang gobyerno, panalo ang pamilya ng Pangulo, iba rin nagiging perception ho rito. Okay, so kayo ho mga kababayan, ano masasabi nyo rito? Dito sa ating pinag-uusapan na kung saan, sabi ho ng Pangulo, sobrang busy lang daw siya. Kaya hindi niya naasikaso itong pagbabayad ng buwis. Lumobo na ho ito sa 203 billion pesos mula po sa 23 billion. Naku, malaki-laki ho ito. Sana ho mga kababayan sa 2028, kapag hindi ka na Pangulo, mabayaran mo na ito at maasikaso mo na. At sana ho yung magiging Pangulo sa 2028, unang-una, pag upo sa Malacanang, singilin kagad. Para meron ho agad na kapital at siyempre panggastos di ba, para po sa gobyerno at para po sa kapakanan ng taong bayan. Sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel na kung saan busy raw po ang Pangulo kaya hindi niya na pagtutuunan ng pansin ito ang pagbabayad ng buwis sa kanilang pagkakautang. Umabot na po 203 billion pesos. At sabi ho niya, may mga nadidismiss daw po kaso, ibig sabihin ay hindi raw po ilgaten o nakaw na yaman yung kanilang mga ari-arian na kung saan ay kinontra po nitong ATOM yung August 21 na movement. At ako rin ho mismo kumukontra ho kasi may mga nauna na hong desisyon ng Supreme Court yung ating mga korte na kung saan ay nasampaan at nahatulan po sila na may kinalaman sa korupsyon at marami na ho ang mga nabawi na mga ari-arian, di ba, yung PCGG noon sa mga nakarang administrasyon na kung saan, talagang pag may nabawi na gano'n, ibig sabihin, nakaw nga, di ba? Okay, sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel at samantala yung aking Facebook page, sundan nyo rin po. At yung ka Eli Saludar at ang Eli Saludar. So yun ho, magbigay lang ho kayo ng mga reaksyon at yun ho, talagang ang perception ho ngayon ng marami nating kababayan talagang baka hindi na bayaran itong tax na ito. Sayang naman ho mga kababayan. Sana yung susunod ho na Pangulo ng bansa ay hindi niya kaalyado para sigurado makasingil. Di po ba? Okay, sige, maraming salamat muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.